Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Bayan sa kabila ng kaliwat kanang panggigipit ng kamera sa mag-amang Duterte, eto, patuloy naman na umaani ng suporta si PRRD at BP Inday mula sa taong bayan at yun din ang napapansin ko mga kaibigan, hanggat sinisira nila ang Duterte, parang mas lalong dumadami yung mga humahanga talaga sa kanila. Kasi matapang sila na humaharap sa mga binibintang sa kanila mga kaibigan. Buong loob nila na sinasabi nila wala kaming ginagawang ganito, ganyan, corruption. Although wala naman talaga mga kaibigan, di ba? Ilang political analyst, sabi ng isang yung mga nainira lang kasi magaling lang sila maggumawa ng invento. Profesor na si Malu Tequia, malinaw na ang mga ginagawang hakbang ng liderato ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Romualdez ay isang political at demolition job sa mga Duterte. Yes, nakakalungkot kasi 5 linggo kang nagbakasyon. 'Di ba? Nasa calendar nila 'yan. Pagbalik mo 'yan kaagad. Para namang may mali talaga doon. Pero kung ganon ang pamamalakad nila, at kung ganon ang uri ng politika nila, maganda't nakita ng taong bayan maaga pa lang. Samantala, ayon naman kay dating legal advisor ni Pangulong Duterte na si Atty. Panelo, masyadong maaga at very obvious ang ginagawa nitong si Romualdez dahil sa kanyang planong pagtakbong Pangulo sa 2028 eleksyon. Problema kasi dyan, yung liderato sa Kamara, very obvious, his body language that moves na gusto nang tumakbong presidente sa 2020 is to eliminate potential rivals and allies of the perceived rivals in 2020. Kung si Atty. Harry Roque naman ang tatanungin, nakikita niya na mas magandang tandem ni President Inday Sara at Vice President Aimee Marcos para sa darating na 2028. Yan sana mga kaibigan, yan sana magtandem, para kahit paano buo pa rin yung unit team. Kung Romualdez ilalaban nila, tapos ay Vice President Inday Sara, naku po, Mr. Speaker, wag na. Eleksyon. Pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na... Maganda yun para sa akin mga kaibigan, napakagandang idea nun. Duterte Marcos, di ba? Ang magiging Vice President si Aimee Marcos mga kaibigan, di ba? Napaka-solid. Buo pa rin talagang unit team. Parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman sila. Merong bayag. Sa isang banda, tuluyan ng ipinatigil ni BP Inday ang kanyang hiling sa Kamara na secret fund dahil naniniwala ito na magiging dahilan ito para magkawatak-watak ang unit team. Nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito at dahil dito, kaya hindi na po niya pursue ang proposal for confidential funds. Ano ang masasabi mo dito, Kabayan? Tama ba nagipitin at pagkaisahan ang mga Duterte para lang sa pansariling kapakanan ng liderato ng Kamara? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Walang pakinabang ang taong bayan sa ipinasang House Resolution 1440 ng Kamara sa pagbubukas ng Kongreso nitong Lunes pagkatapos ng 5 linggong reses.
Ito ang pahayag ng political strategist na si Malu Tikia. Aniya, ang makikinabang lang dito ang mga politiko, hindi ang taong bayan. Ang tingin ko, yung 1414 was a piece of toilet paper that was meant to save a leader who is paranoid. Aniya, imbis na pagtuunan sana ng pansin ang mga pangunahing problema sa bansa ngayon, gaya ng sahod ng mga manggagawa, problema sa pagkain at iba pa. Mas inuna pa ng Kongreso ang pagsuporta sa liderato nito. Is a diversion on the real issues that we need attended to. Yes, nakakalungkot kasi 5 linggo kang nagbakasyon. 'Di ba? Nasa calendar nila 'yan. Pagbalik mo 'yan kaagad. Para namang may mali talaga doon, pero kung ganon ang pamamalakad nila at kung ganon ang uri ng politika nila, maganda't nakita ng taong bayan maaga pa lang. Ipinasa noong Lunes ang House Resolution 1414 bilang suporta at pagsulong umano sa integridad at reputasyon ng mababang kapulungan laban sa mga bumabatikos dito. Pinangalanan din sa plenaryo ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales si dating Pangulong Duterte na pangunahing naninira umano sa Kamara. Paniwala ni Tikia ang nangyayaring ito sa Kamara ay demolition job laban sa mga Duterte. Wala na rin ang unity na daladalang slogan ng Marcos Duterte tandem noong nakaraang eleksyon. Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan pong pinalutang ni dating presidential spokesman Harry Roque. Excited ako rito mga kaibigan. Napaka-solid dito kung tutusin. Sa gitna ng mainit kayo Buong-buo pa rin talagang unit team. ng banggaan sa politika. Malayo pa ang susunod na eleksyon, pero ngayon pa lang, mainit na ang politika. Ang dalawang dating Pangulo ng Pilipinas na sina Rodrigo Duterte at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo parehong may issue sa Kamara na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggal bilang Deputy Speaker si Arroyo habang si Duterte nalagasan ng kaalyado sa PDP laban dahil sinabi niyang pinakabulok na institusyon ang Kamara. Pati ang anak niyang si Vice President Sara Duterte tinanggalan ng Kamara ng confidential funds. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi na ito nakakagulat. Hindi nga natin kailangan mag-read between the lines Dahil itong mga pangyayaring ito, hindi naman ito nangyari kahapon. Nangyari ito last year pa di ba? Malinaw rin daw na iisa lang ang tinutumbok nito, ang kanya-kanyang interes para sa 2025 at 2028 elections. At ang nangyayari ngayong tensyon sa politika, senyales umano ng paghina ng mga Duterte. Hindi nakakapagtaka, nahihina sila dramatically. Mukhang ang agenda naman ng mga Duterte at ng mga Arroyo to survive beyond the midterm, no? Okay lang na maubusan sila ng tao dahil alam naman nila it's just politics, no? Paglampas ng midterm ay baka kung mataas pa ang ratings ni Sara Duterte, baka itong mga umalis magbalikan na. Ang tanong, na kaninong panig si Pangulong Marcos? Sa mga Duterte ba o sa kanyang pinsan? Maging ang dating tagapagsalita at chief legal advisor ni dating Pangulong Duterte may nakikitang lamat sa unity team. Halata raw kasing may pumuposisyon para sa 2028 presidential elections. Ang problema kasi dyan, yung liderato sa Kamara, very obvious, is body language that moves na gusto nang tumakbong presidente sa 2020 is to eliminate potential rivals and allies of the perceived rivals in 2020. Kaya talagang hati-hati sila. Ang dati namang presidential spokesperson na si Harry Roque, dinepensahan ng confidential funds ni VP Sara. Pinalakpakan pa ni Roque ang pagbawi ng bise sa hinihingi niyang 650 million pesos na confi funds ng OVP at DepEd, sabay banat kay Romualdez. At sa kanyang YouTube live kanina, tila may pahaging pa si Roque sa posibleng tandem ni na VP Sara at Senator Amy Marcos sa 2028 elections. Pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman sila. Merong bayag. Ayaw din ni VP. So, nakausap namin siya. Ayaw niyang ibalik din yung confi funds niya. So, it's good in academic.
Hindi nahihilingin ni Vice President Sara Duterte na ibalik ang panukalang 500 million pesos na confidential funds para sa 2024 na una nang tinapyas sa Kamara. Inanunsyo ito ni Senator Juan Edgardo Sani Angara na siyang dumidepensa sa 2024 budget sa plenaryo sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng pangalawang Pangulo, hindi na igigiit pa ni VP Sara ang pagkakaroon ng secret funds dahil nagdudulot lang anya ito ng pagkakawatak-watak. Nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito. At dahil dito, ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliin mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya i-pursue ang proposal for confidential funds. Sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, ikinatuwa ang desisyon ng Vice Presidente. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. Punto pa ng Senador, batay sa joint circular ng Commission on Audit na nagtatakda ng panuntunan sa pag-audit ng Intel funds ng mga ahensya ng gobyerno, mismo ang opisina rin ng Pangulo ang mag-aaproba ng paglalabas ng pondo. Your civilian office, wag natin i-confuse yung nature natin na meron tayong intelligence fund. Intelligence funds, you monitor, wag natin sirain yung controls. Wag bigyan ng sarili mo. Our President is an Ilocano, so I appeal to his Ilocano nature to review the amounts, also the amounts. As the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. And the possibility that he gets filtered information should be bypassed or should not be there. Hinimok ng Senador ang ilang activist lawyers na tingnan ng posibleng paghahain ng kaso para questionin ang legalidad ng Intel funds ng OP. Si Senate President Zubiri naman, pinuri ang isinumitang CIF report ng OP sa Senado bilang pinakadetalyado sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Mga kababayan, at yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.